Sa wakas, tumila na rin ang ulan. At dahil walang pasok mga bata, tara samahan niyo po kami, pupuntahan natin yung bahay na sinalo ng kapatid ko. At dahil dyan, panibagong araw, panibagong video na naman! And welcome sa A Day in My Life ni Mami Ann. Kasama ko ang mga boys. So, punta na kami sa bahay na sinalo ng kapatid ko. At sobrang lapit lang naman, ilang bahay lang ang pagitan. At nagdala na rin kami ng mga walis kasi magwawalis kami doon sa labas. Nandito na pala tayo. Ito rin ang pangalawang beses na pumunta kami dito. May video rin ako nung unang pagpunta namin dito. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Ayan, grabe ang dumi ng pader mga Zay, no? Bakit naman ganyan kadumi? Hoy! Bago kami maglinis, sisilipin muna natin dito sa loob. Baka nawala na yung mga gamit. Hala, walang ganun. Walang mga gamit. Hoy! So, sa mga magtatanong, itong bahay na sinalo ng kapatid ko ay townhouse po pala siya. Meron po siyang 42 square meter na lot area and inner po siya, guys. Meron siyang CR dito sa baba and 2 room sa taas. At sa mga hindi pa po nakakaalam, ang may-ari ng bahay na to ay ang kapatid ko na nasa ibang bansa. At tinulungan ko siya na makuha ang bahay na to para magkaroon siya ng sariling bahay. Habang nagtatrabaho siya sa ibang bansa, meron siyang naipundar. Kasi hindi naman tayo habang buhay OFW. Kaya nung sinabihan niya ako na gusto niya magkaroon ng sariling bahay, ay sinuportahan ko kaagad siya. Kaya thank you Lord sa mga blessings na pinagkaloob niyo po sa amin. And ang sabi ng kapatid ko, pag-iipunan niya daw ang pampagawa dito sa bahay. May mga tumutulo po kasi, so kailangan talaga siya i-repair. Pwede rin yan tanggalin yung lababo at partition para lumuwag ang kusina. So tara, aakyat tayo sa second floor. Ito yung hagdanan niya papunta sa second floor. Kailangan rin ng repair. Medyo malaki-laki rin gagastusin kapag pina-repair to. So nandito na tayo sa second floor. Ito yung isang room. Ito yung pinakamalaki. Tapos ito naman yung isang room. Ayan yung anak ng kapatid ko. Ako yung nag-aalaga niyan, si Saidin. Sa mga hindi pa po nakakaalam, 3 po yan silang magkakapatid na ako po ang nag-aalaga. At ayan, napapansin ko, nagmamold na pala tong ceiling. May tagas rin pala sa room na to. Buti na lang wala nang nakatira dito. Delikado pa naman yan sa kalusugan. Kapag nalanghap yan ng mga bata or matatanda or yung may mahinang immune system. Halimbawa may ubo ka or may sipon, matagal gumaling, pabalik-balik dahil yan sa mold sa loob ng bahay na hindi nyo lang napapansin. May naiwan pa kasi ng mga gamit yung dating nakatira dito, kaya pinakuha ko na. Diyan lang naman sila sa tapat lumipat. Nag-umpisa na rin pala kami maglinis dyan. Tinanggal namin yung mga nakasabit para maaliwalas tignan. Tapos nagwalis-walis rin ako. Minessage ko pala yung kapatid ko kung pwede dito ko muna ilagay ang karniana para mabawasan yung tambak doon sa garahe namin. Medyo masikip na kasi yung garahe namin gawa ng may mga bike na nakatambak, tas may washing, tas doon din kami nagsasampay. Ito kasing karniana, hindi na nakakatakbo ng malayo. Habang hindi pa ako nakakabili ng bagong battery, dito ko na lang muna ilalagay para lumuwag naman ng konti yung garahe namin at mapaglaro din ng mga bata doon sa garahe. Dito! Hindi pa ako tapos magwalis pero umulan na naman. Ayaw ko rin kasi ihinto ang paglinis. Baka kasi mamaya sinaniban na naman ako ng katamaran. Ako, hindi ko talaga ito matatapos. Masarap pa naman humilata kapag malamig ang panahon. Pero dahil content creator tayo, para meron tayong bagong may upload. Akala ng iba madali lang gumawa ng video. Ako na nagsasabi, hindi po madali. Hirap din po maging content creator. Hirap mag-edit ng vlog. Mahirap mag-isip ng content. At lalo na, mahirap mag-isip kung anong sasabihin sa voice over. Anyways, maglalagay
naglalagay kami ng mga halaman dito sa labas para gumanda naman ng konti. Isa rin kasi ang halaman na nakakaganda ng bahay. Buti na lang ang nakuhang bahay ng kapatid ko malapit lang sa amin. Anytime mapuntahan namin at the same time malilinis-linis rin namin. Ayan, meron akong snake plant. Salamat nga pala sa kapitbahay na nagbigay nito. May paso kasi ako, wala pang tanim. So ito na lang itatanim ko. Nilulumot kasi laging nababasa dito kapag umuulan. Hindi pa namin mabrushan ngayon kasi wala pang tubig, brown out. Tapos na tayong maglinis sa bahay ng kapatid ko. Ang haggard ko na. Maliligo na ako. Ang dami na ng mga alagbati Ganito lang. Alam, may blood. Palit nga. Kung bakit ko namin. Kulihin mo. Salver yung attacker si. Decided na supporter. Pagbalik ko, pinaliguan ko kagad sila kasi nabasa kasi to sila ng ulan. Konti na lang kasi ang tubig sa drum. Nilaro kasi ni Saiden ang pundo namin tubig sa drum. Kaya ako na lang nagpaligo sa kanila para hindi masayang yung tubig. Kagabi pa kasi nag-brown out dito sa amin. Hindi ko alam kung kailan pababalik ang tubig. So kailangan talagang tipirin. Kung hahayaan ko lang yan sila ang maligo, mauubos ang tubig sa drum namin. Diyan na rin kasi kami kumukuha ng panghugas ng plato, ligo, pati pambuhos ng CR. Grabe ka na. Taba mo, tsaka binasapa ko. Huwag ako kasi kabasa. Dito kunti. Ibana! At bago ako maliligo, magpunas-punas muna ako dito sa may lagayan namin ng mga sapatos kasi ang dumi na. Sinaniban ba naman ng kasipagan? Kaya pati itong lagay ng sapatos, pinunasan na rin. Kapag naumpisahan ko na talagang magligpit or maglinis sa umaga, hanggang maghapon na talaga yan. Wala nang tigil. Lalo walang nang istorbo habang naglilinis. Tapos with music, ay ang sarap maglinis. Para sa akin, exercise na rin kasi itong paglinis ng bahay kasi hindi na ako nakakalabas para mag-walking kasi nga panay ulan. Kaya ito na lang ginagawa ko, ang maglinis-linis, ligpit-ligpit ko sa bahay. Minsan pa nga, hindi ako makontento kaya yung mga gamit dito sa bahay, inilipat-lipat ko ng pwesto. Kung may mga kamay lang talaga ang mga gamit, baka sinapak na ako. Tinanggal ko na rin yung ibang sapatos at sandal na mga hindi na namin nasusuot para lumuwag naman itong lagay ng sapatos namin. Fast forward, pagkatapos ko maligo, sabi ko kay Sian, dalhin niya yung fine tree sa bahay nila. Hindi ko kasi nagustuhan yung nilagay ko na snake plant. Kaya binawasan ko yung nakalagay na fine tree sa gate namin. Aalisin ko tong snake plant, ipapasok ko na lang. Tapos papalitan ko ng fine tree. At sa kapatid ko, kung napanood mo tong video na to, mag-comment ka na lang down below. Baka may ibang halaman ka na gusto ilagay dyan, mag-comment ka na lang or i-message mo ako para palitan natin. Sakto naman pagpunta namin dito, bumalik na rin ang tubig. Linisan na lang muna namin dito para matanggal yung mga lumot ba kasi madulas sa mga bata. Ang pader sobrang dumi kaya yan kinuskus ko na rin.
Medyo malinis na. Hindi na tulad nung una, sobrang kapal ng ano dumi. At least ngayon, medyo malinis-linis na. Binabaran ko muna siya na Zonrox. So, ayun na nga, napagod man, pero ang sarap sa feeling kasi medyo malinis na yung bahay ng kapatid ko. Para pag pumunta man kami doon, at least malinis yung bahay at na magagamit na namin yung CR. Anyway, pag uwi ko kanina, nagpahinga lang ako ng konti. Pagkagising ko, madilim na pala, kaya dali-dali ako nagluto para mapakain ko na ng hapunan ng mga bata. So, ayun na nga, nag-brown out na naman. So sa mga oras na yan, nagre-review kami ni Yana kasi kinabukasan may pasok na sila at exam din nila. So flashlight ng cellphone lang ang ginamit namin. Anyway, that's it for now and thank you so much for watching. And be kind always and always og amping.